Usap-usapan ang naging performance ni Kai Sotto sa mga laban ng Yokohama B Corsairs kontra Kawasaki Brave Thunders noong weekend. Marami ang nagbigay ng mga positibong obserbasyon nila sa mga naging improvements ni Kai at ang iba naman ay pinaabot ang kanilang paghanga. Ano-ano nga ba ang mga naging usapan patungkol kay Kai at ito na nga kaya ang simula ng pagdomina niya sa Asia gaya ng nasabi ni Coach Tim Cone? Yan ang mga pag-uusapan natin sa ating featured video for today. So yun na nga guys, at buhos ang komento sa social media ng naging magandang performance ni Kai Sotto sa mga laban ng Yokohama noong weekend, lalong-lalo na sa panalo nila noong linggo. Halos lahat nga ng aking nababasa ay positibo at bigla ngang nawala ang mga bashers ni Kai. Ang mga Hapon na tagahanga ni Kai ay todo ang saya sa pag-tweet sa mga nagawa niya. Isa sa mga tumatak na move ni Kai noong weekend ay nang mag-topboard dunk ito sa isang fast break sa isang magandang assist ni Yuki Kawamura. Ayon sa isang Hapon na saktong nasa likod ng bench ng Corsairs nang gawin ni Kai ang topboard dunk na yan, ay sulit nga daw na nasa likod siya ng bench nang mangyari ito dahil nakita niya ang ating kababayan na tumingin sa bench nang nakangiti. Sakto nga guys na nakuhanan niya ng video ang dunk na yan. Sayang nga lang daw at di masyadong malinaw ang kanyang kuha. Ang isa pang Hapon ay nakuhanin din si Kai habang kausap si Nick Fazekas at ayon sa kanya ay malamang nga daw na maraming natutunan si Kai sa kanya and hopefully nga guys ay makuha niya ang pagiging matinik nito sa outside shooting. Nabanggit pa nga ng isang Hapon na gusto niya nga daw ipabatid sa mga Pilipino na gaya natin na excited nga din daw ang mga Hapon sa namumuong magandang tandem ni Yuki Kawamura at Kai Sotto. Di kasi gaya guys noong natalo sila noong Sabado ay mas maganda di hamak ang naging koneksyon ng dalawa sa panalo nila noong linggo. Although may mga missed opportunities sila gaya ng isang magandang setup play ni Yuki kay Kai at ang pagbaliktad naman ng role ng isetup ni Kai si Yuki ay shinrag off na lang nila ang mga ito at nagtawanan na lang after the game sa mga nangyari. Ilan lang yan guys sa maraming tweet ng mga Hapon sa kanilang paghanga kay Kai Sotto. Kung mababasa mo ang kanilang mga tweets throughout the week ay matutuwa ka sa genuine na paghanga nila sa kanya na para bang kababayan na rin nila ito. Sa mga di nga pala nakapansin guys, sa huling puntos ni Kai sa ball game nung linggo ay medyo napatigil si Kai Sotto. Posibleng may mga nag-react sa stadium na sana ay hindi na ito pinukol ni Kai as a sign of respect na din sa kalaban dahil decided na nga ang laban. Itong pilosopiyang ito ang mantra ni Coach Tim Cone sa mga teams na hinahawakan niya. Napansin ko pa nga guys na parang kinausap niya si Kawamura tungkol dito at mukhang naintindihan naman ng ating pambato kung ano ang nangyari. Well, balik tayo sa chemistry ng dalawa. Makukuha din nila guys ang kanilang natural na koneksyon sa kalaunan at paniguradong mas marami pa tayong makikitang magagandang plays ng dalawang superstars. Yan din kasi ang komento ng maraming mga Pilipino na nakakakita ng unti-unting pagganda ng chemistry ng dalawa. Though may mga times na hindi pa rin namamasa si Kawamura ay nabawas-bawasan na nga ito. Ang isang notable improvement ni Kai lately guys ay ang kanyang stamina. Dati ay makailang taas-baba lang sa court ay makikita na natin na hingal na ito, ngunit ngayon nga ay mabilis itong nakakababa ng court at nakikipagbakbakan para makuha ang rebound. Good job si Kai at ang kanyang team dito guys dahil simulat sa poll ay yan na nga ang punas sa kanya ng mga scouts at kung maipagpapatuloy niya nga ito ay di malayong mabago niya ang perception nila sa kanya. Kapansin-pansin din guys na maayos nang nasasalo ni Kai ang mga pasa sa kanya. At ang maganda pa ay hindi na siya nagmamadaling gumawa ng move pagkatanggap niya ng bola. Ang resulta ay nababasa niya ang kalaban para makagawa ng isang move na sa tingin niya ay tama sa moment na yon. Diyan pumapasok guys ang scouting report sa kanya na mayroon ngang mataas na basketball IQ ang ating pambato. Well, kung magtutuloy-tuloy lang ang improvements ni Kai Sotto ay di malayong malagay na naman muli siya sa radar ng iba't ibang scouts. Sa usapan naman na pagdomina niya sa Asia bilang isang big man gaya ng nagawa nila Yao Ming at Hamed Haddadi ay only time will tell pero posible pa rin ito lalo na kung maipagpapatuloy niya ang kanyang mga improvements. Tama ang attitude ni Kai na enjoy lang ang laro at kusa namang lalabas ang skill set niya dahil taglay naman niya ito sa simula pa lang. Tuloy-tuloy lang ang positibong suporta natin guys at para saan pa, ang pinaka-aasam-asam nating pure Filipino player sa NBA ay malaki ang posibilidad na matupad ni Kai Sotto.